Itinakwil, dinuraan ang dangal, at pinalaya sa gitna ng unos. Habang ang asawang si Raf ay nagpapakasasa sa bisig na iba, si Lumi ay duguang nakahandusay sa kalsada, dala ang batang walang kasalanan sa kanyang sinapupunan. Isang lihim na kuwintas ang magbabangon sa kanya mula sa alabok. Ang biktima noon, magbabalik bilang makapangyarihang De Vega ngayon. Handa ka na bang makita ang pagluhod ng mga mapang api? Sino ang tunay na magmamana ng korona at sino ang mauuwi sa wala? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang dumadaloy sa pisngi ng langit. Ngunit sa loob ng malawak at marangyang kusina ng mga Montenegro, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-usok ng nilulutong hapunan. Huwag mong gamitin ang batang yan para perahan ako, Lumi. Alam nating pareho na hindi sa akin yan. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Mas matalim pa sa kutsilyong gamit ni Lumi sa paghihiwa ng mga sangkap. Nanigas ang kanyang buong katawan habang hawak ang sandok, ang usok mula sa paboritong adobo ni Raf ay humahapdi sa kanyang mga mata. O baka ang namumuong luha na ang nagpapalabo sa kanyang paningin. Dahan-dahang binitiwan ni Lumina ang sandok. Dumausdos ito sa gilid ng kawali at lumikha ng isang tunog ng pagbagsak sa sahig na bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi niya magawang lumingon. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga paltos at sugat mula sa maghapong paglilinis ng mansyon. Mga kamay na amoy bawang at luya. Mga ay na ang tanging hangad ay pagsilbihan ang lalaking mahal niya. Ngunit ang lalaking iyon na nakatayo sa kanyang likuran ay kasing lamig na ng marmol na sahig na kanyang kinalalagyan. Raf, paano mo nasasabihan? Alam mo, ikaw lang. Ikiwaw lang ang lalaki sa buhay ko. Ang tinig ni Lumi ay kasing hina ng isang bulong, nanginginig at tila mawawalan na ng hininga. Narinig niya ang mapang-uyam na tawa ni Raf. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila mga hakbang ng isang hatol na bitay. Stop the drama, Lumi. You're a conservator of antiques, right? Magaling kang mag-ayos ng mga basag na bagay. Pero huwag mong isiping maaayos mo ang tiwala ko gamit ang mga kasinungalingan mo. You're just like your stepmother. Mukhang pera. Kasabay ng pagtalikod ni Raf ay ang pagpasok ni Celestine sa kusina. Suot nito ang isang sutlang bestida na kasing pula ng dugo. Ang kanyang mga brilyante sa leeg ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Humahalimuyak ang kanyang mamahaling pabango na agad pumatay sa amoy ng pagkaing pinaghirapan ni Lumi. Poor Lumi, wika ni Celestine. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. Hindi ka ba napapagod na magpanggap na biktima? Raf is right. Hiyang-hiya naman ang mansyong ito sa amoy ng luto mo. It smells like poverty. Nilapitan ni Celestine si Lumi at hinawakan ang kanyang baba. Pilit siyang pinaharap sa kanya. Nakita ni Lumi ang tagumpay sa mga mata ng babaeng ito. Umalis ka na habang may konting hiya ka pa sa katawan mo? Hindi mo ba nakikita? You don't belong here. You never did. Naramdaman ni Lumi ang biglang pagpintig ng kanyang tiyan. Ang bata, ang tanging dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng pasakit, ang lahat ng pang-aalipusta ng pamilya Montenegro at ang pagiging alila sa sarili niyang tahanan. Marahang ipinatong ni Lumi ang kanyang maruming kamay sa kanyang sinapupunan. Ang init ng kanyang balat ay tila nagbibigay ng kakaunting lakas, ngunit sa loob niya, ang bawat pangarap ay dahan-dahang gumuho na parang kastilyong buhangin na hinahampas ng malakas na alon. Anak, ang tahimik na panalangin ni Lumi sa kanyang isipan. Paano ko ipapaliwanag sa iyo na ang iyong ama ang siyang unang pumasalang sa ating pag-asa bago ka pa man isilang? Lumingon si Lumi kay Raf na ngayon ay nakatayo sa pintuan. Tila ba diring-diri na tumingin sa kanya? Walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng gabi sa Bohol kung saan ipinangako nito na puprotektahan siya. Ang tanghing naroon ay ang pot
at ang paniniwalang siya ay isang basura na kailangang itapon. Sa labas, ang kulog ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na tila sumasang-ayon sa kalupitang nangyayari sa loob. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng kusina. Biglang may nakitang puting papel si Lumi sa ibabaw ng hapagkainan, isang dokumentong may selyo ng isang kilalang klinika. Sa gitna ng kanyang naglalabong paningin, nabasa niya ang mga salitang nakasulat sa itim na tinta. DNA. Paternity Test Result. Negative. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang hanging kanyang nilalanghap ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang katotohanang alam niya ay binaluktot ng isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan. Tumingin siya kay Raph na ngayon ay may hawak na ring isang maleta, ang kanyang maleta na naglalaman ng iilang kupas na damit at ang tanging alaala ng kanyang ina. Inihagis ito ni Raph sa kanyang paanan. Get out! Ang utos ni Raph. Ang boses ay walang anumang emosyon. And don't ever let me see your face again. Baka sa susunod, hindi lang maleta ang itapon ko sa labas. Nakatayo lang si Lumi, mag-isa sa gitna ng marangyang mansyon na naging kulungan ng kanyang kaluluwa. Ang ulan ay mas lalong lumakas at alam niyang sa labas ng pintong yon, walang naghihintay sa kanya, kundi ang dilim at ang kawalang katiyakan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang pilit na umaalingaw sa kanyang diwa. Hanggang kailan mananatiling bulag ang katotohanan sa harap ng mapanlinglang yaman? Ang paghampas ng malakas na ulan sa bintana ng mansyon ay tila isang malupit na paalala na wala ng lugar si Lumina sa loob ng marangyang tahanang ito. Nakatingin lamang siya sa maletang itinapon ni Raph sa kanyang paanan. Isang kupas na maleta na naglalaman ng lahat ng kanyang natitirang dignidad. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang litrato na bahagyang sumilip mula sa siper ng maleta. Ito ang larawan ng kanyang yumaong ina. Sa gitna ng kanyang panginginig, dinala siya ng kanyang alaala pabalik sa gabing naging mitsa ng kanyang impyerno. 3 buwan na ang nakalilipas sa isla ng Bohol. Ang lahat ay nagsimula sa isang pagkakamali o baka isang nakaplanong trahedya. Bilang isang hamak na conservator ng mga antigong kagamitan, inanyayahan si Lumi sa isang charity gala sa isang resort sa Bohol. Doon, sa ilalim ng maliwanag na buwan at sa gitna ng amoy ng dagat, naging biktima siya ng kasakiman ng kanyang sariling ina-inahan na si Lydia. Lumi, uminom ka muna nito para naman hindi ka masyadong mukhang pagod sa harap ng mga bisita. Ang sabi ni Lydia noon habang inaabutan siya ng isang baso ng juice. Hindi alam ni Lumi na ang bawat lagok niya ay may kalakip na lason na magpapatulong sa kanyang katinuan. Ang sumunod na naalala niya ay ang paggising sa isang madilim na silid, ang amoy ng mamahaling pabango ng lalaki, at ang bigat ng isang presensyang hindi niya kilala, si Rafaelo Montenegro. Isang gabi ng kalituhan na nauwi sa isang habambuhay na pagkakatali. Nang malaman ni Lumi na siya ay nagdadalang tao pagkaraan ng 3 buwan, hindi siya tumakbo. Hinarap niya ang katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapansalita kay Raph, ang kanyang ina-inahan na si Lydia ay nauna nang nagbenta ng balita sa pamilya Montenegro para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Isang malaking pagkakataon ito, Lumi. Huwag kang magpakamartir sa kahirapan. Ang sigaw ni Lydia habang dinuduro siya. Ang mga Montenegro ang magliligtas sa atin. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kaya gawin mo ang nararapat. Doon niya nakaharap ang makapangyarihang si Doña Imelda, ang lola ni Raph na tila isang reyna sa kanyang trono. Sa loob ng isang opisina na puno ng mga antigong kagamitan, inilatag ang isang kasunduan na kasing pait ng lason. Heto ang kontrata. Ang malamig na wika ni Doña Imelda, ang boses ay walang anumang bakas ng awa. Magpapakasal ka kay Rafaelo. 1 taon, 1 anak.
Pagkatapos mong isilang ang tagapagmana ng pamilya Montenegro, aalis ka. Walang ingay, walang demands. Tatanggap ka ng malaking halaga at mawawala ka na sa buhay namin. Napilit ang pumirma si Lumi, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa banta ni Lydia na susunugin ang tanging bahay na iniwan ng kanyang ama kung hindi siya susunod. Ang utang na loob na ito ang naging tanikala na gumapos sa kanyang kaluluwa. Sa unang araw niya sa mansyon bilang asawa ni Raf, tanging poot ang sumalubong sa kanya. Huwag mong isipin na dahil dala mo ang anak ko ay may karapatan ka na sa pamagat na misis. Montenegro! Ang bulong ni Raf sa kanya sa gabi ng kanilang kasal na walang kagalakan. Para sa akin, isa ka lang bayarang babae na ginagamit ang bata para umakyat sa lipunan. Ang bawat araw ni Lumi sa loob ng mansyon ay naging isang pagsasanay sa pagtitiis. Kahit na siya ang legal na asawa, tinatrato siyang parang alila. Pinilit siyang gawin ang mga gawaing bahay na hindi dapat ginagawa ng isang nagdadalang tao. Sa tuwing darating si Celestine, ang dating kasintahan ni Raf, lalong tumitindi ang pang-aapi sa kanya. Bakit mo pa ba tinitiis ito, Lumi? Ang tanong ni Lolo Ben, ang matandang bulag na hardinero na siyang tanging nakikinig sa kanyang mga hikbi sa garden. Dahil naniniwala po ako na kapag naramdaman ni Raf ang tibok ng puso ng anak namin, magbabago siya. Ang sagot ni Lumi, habang maingat na pinupunasan ang alikabok sa isang lumang orasan, isang gawaing nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na hilig. Ngunit ang pag-asa ay tila isang anino na nawawala sa dilim. Habang iniimpake ni Lumi ang kanyang mga gamit sa kasalukuyan, naramdaman niya ang matinding sakit ng pagtatraydor. Ang bawat sakripisyo niya para sa bahay na kanyang ama, para sa utang ni Lydia, at para sa pag-ibig na akala niya ay posibleng mangyari kay Raf, lahat ay nawalan ng saysay dahil sa isang peking DNA result. Sa kabilang panig ng mansyon, nakita ni Lumi si Celestine na may hawak na telepono, may lihim na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanya. Isang ngiti na tila nagsasabing, ang lahat ng nangyari ay simula pa lamang ng kanyang mas malaking plano. Ano ang tunay na dahilan kung bakit galit na galit si Doña Imelda sa pangalan ng pamilya ni Lumi? At ano ang lihim na itinatago ni Lolo Ben na may kinalaman sa kuwintas na suot ni Lumi? Sa ilalim ng malakas na ulan, lumabas si Lumi ng mansyon. Bit-bit ang kanyang maleta at ang kanyang wasak na puso. Ngunit bago siya makalayo, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan at ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Sa bawat paghakbang ni Lumi sa loob ng mansyon Montenegro, tila may libu-libong toneladang bigat ang nakapatong sa kanyang balikat. Hindi lamang ito dahil sa batang lumalaki sa kanyang sinapupunan, kundi dahil sa bawat mapanghusgang mata na nakamasid sa kanya sa bawat sulok ng bahay. Isang hapon, habang abala si Lumi sa pagpupunas ng mga antigong dekorasyon sa sala, dumating ang kanyang ina-inahang si Lydia. Hindi man lang ito nag-abalang magtanong kung kumusta na ang lagay ng kanyang pagbubuntis. Sa halip, ang amoy ng murang pabanggo nito at ang ganid sa kanyang mga mata ang sumalubong kay Lumi. Lumi, huwag mo akong paikutin. Ang pabulong na bulyaw ni Lydia habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Lumi. Alam kong malaki ang allowance na ibinibigay sa'yo ni Doña Imelda. Kailangan ko ng pera, na yun din. Natalo ako sa sugal kagabi at hinahabol ako ng mga pinagkakautangan ko. Nay, wala po akong maibibigay. Ang mahinang sagot ni Lumi, pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak nito. Ang bawat sentimong ibinibigay nila ay para sa check-up ko at para sa mga gamit ng bata. Wala na po akong natitira. Walang hiya ka! Ang mariing bulong ni Lydia. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pot. Matapos kitang palakihin at pakainin, ngayon mo pa ako pagkakaitan? Tandaan mo, Lumi, nasa kamay ko ang titulo ng bahay ng tatay mo. Isang maling galaw mo lang, itatapon ko ang lahat ng alaala ng pamilya mo sa kalsada.
Ang bawat salita ni Lydia ay parang latigo na humahagupit sa puso ni Lumi. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay naging isang madilim na anino na hindi niya matakasan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi nila napansin na nakatayo na pala sa itaas ng hagdanan si Celestine, suot ang isang nakakaunyang ngiti habang pinapanood ang kanilang eksena. Nang makaalis si Lydia na walang nakuha, naiwan si Lumi na nanginginig ang buong katawan. Upang pakalmahin ang kanyang sarili, lumapit siya sa isang sulok ng sala kung saan may isang basag na plorera na itinabi na ng mga katulong. Sa kabila ng kanyang panghihina, kinuha niya ang kanyang mga kagamitan sa pag-aayos. Isang maliit na brush, espesyal na pandikit, at ang kanyang matatag na mga kamay. Dito sa sandaling ito, habang maingat niyang pinagdudugtong ang mga piraso ng porselana, nararamdaman ni Lumi na tila inaayos din niya ang kanyang sariling pagkatao. Ang bawat lamat na kanyang tinatakpan ay simbolo ng bawat sugat na kanyang tinatago. Nakalimutan niya ang kanyang gutom, ang kanyang pagod, at ang pananakit ng kanyang likod. Ang pag-aayos ng mga basag na bagay, ang tanging paraan niya upang maramdamang may halaga pa siya sa mundong ito. Ngunit ang katahimikang iyon ay agad na binasag ng isang matinis na sigaw mula sa itaas. "Ang kwintas ko! Nawawala ang aking diamond necklace!" Ang tili ni Celestine na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ilang sandali pa, pababang nagmamadali si Celestine kasunod si Raph. Ang mukha ni Raph ay puno ng pagkabahala, habang si Celestine naman ay nagpapanggap na umiiyak. "Raph, iniwan ko lang yun sa vanity table ko bago ako maligo," ang hikbi ni Celestine. "At nang lumabas ako, wala na. Ang tanging nakita ko lang na pumasok sa malapit sa kwarto ko ay ang asawa mo." Malamig na tumingin si Raph kay Lumi, na noon ay may hawak pa ring pandikit at brush. Lumapit si Raph sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila pagyanig ng mundo para kay Lumi. "Totoo ba ito, Lumi?" ang tanong ni Raph. Ang boses ay mababa at puno ng paghihinala. "Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ng pamilyang ito sa iyo, pati ba alahas ni Celestine ay pagkakainteresan mo?" "Raph, hindi ko gagawin yun." Ang depensa ni Lumi, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manubig. "Maghapon akong narito sa sala. Inaayos ko lang ang plorerang ito. Hindi ako umakyat sa taas." "Liar!" ang sabat ni Celestine, sabay hablot sa lumang bag ni Lumi na nakapatong sa sofa. Inihulog niya ang lahat ng laman nito sa sahig, kupas na panyo, ilang barya, at isang maliit na rosaryo. Ngunit sa huling pagyugyog ni Celestine, isang kumikinang na bagay ang lumabas mula sa isang lihim na bulsa ng bag. Isang mamahaling kuwentas na may mga diamante, na patigil ang lahat. Ang tunog ng kuwentas nang tumama ito sa sahig ay tila isang malakas na pasabog sa pandinig ni Lumi. Mula sa malayo, sa may pintuan ng kusina, nakita ni Lumi si Lolo Ben na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Dahan-dahang pinulot ni Raph ang kwintas. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkadismaya at galit habang nakatingin kay Lumi. "Magnanakaw ka nga ba talaga?" ang tanong ni Raph. Ang boses ay kasing talim ng isang patalim na direktang tumama sa puso ni Lumi. "Hindi lang pala pera ang kaya mong kunin, pati na rin ang dangga ng pamilyang ito?" Nanlabo ang paningin ni Lumi. Hindi niya alam kung paano napunta ang kwintas sa kanyang bag. Ngunit alam niyang kahit anong paliwanag ang gawin niya, ang hatol ay naisagawa na sa isipan ni Raph. Ang bawat hininga ni Raph ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang nagbabagang hurnuhan. Sa kabila ng malamig na aircon sa loob ng kanyang silid, ang kanyang katawan ay nangiinig sa tindi ng lagnat. Ang matinding galit at tensyon mula sa nagdaang mga araw ay tila nag-ipon at sumabog sa isang malupit na karamdaman. Sa gitna ng kanyang kalituhan,
Naramdaman ni Raf ang isang malamig na dampi sa kanyang noo. Isang basang bimpo na may dalang kakaibang bango, amoy ng mga dahon ng sambong at sariwang tubig. Akala niya ay panaginip lamang ito. Ngunit sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata, isang anino ang tahimik na gumagalaw sa dilim. Si Lumi, sa kabila ng bintang ng pagnanakaw, sa kabila ng masasakit na salitang binitawan ni Raf, naroon pa rin siya. Hindi makatulog si Lumi dahil sa pag-aalala. Alam niyang walang ibang mag-aalaga kay Raf dahil si Celestine ay abala sa isang marangyang party at si Doña Imelda ay mahimbing na ang tulog. Raf, uminom ka muna nito. Ang pabulong na wika ni Lumi. Inalalaya niya ang ulo ni Raf at ipinainom ang isang mainit na sabaw ng luya na may halong pulot. Umalis ka na, baka kung ano pa ang makuha mo rito. Ang nanghihinang pilit ni Raf, ngunit wala siyang lakas upang itulak ang kamay ng babaeng kaisa-isang nag-aalala sa kanya sa oras na ito. Huwag ka nang magsalita. Magpahinga ka na lang. Ang tanging sagot ni Lumi habang patuloy ang marahang pagpunas sa mga braso ni Raf upang bumaba ang temperatura nito. Sa bawat haplos ni Lumi, tila may kakaibang kapayapaan na dumadaloy sa sistema ni Raf. Ang kanyang puso, na dati ay kasing tigas ng bato, ay dahan-dahang natutunaw sa init ng pag-aalaga ng asawang kanyang minaliit. Nang dahan-dahang bumubuti ang pakiramdam ni Raf kinabukasan, napansin niya ang isang bagay sa kanyang nightstand. Ang lumang relos ng kanyang yumaong lolo, isang antigong kagamitan na matagal lang hindi gumagana at sinasabing wala ng pag-asang maayos pa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kamay ng relos ay dahan-dahang gumagalaw. Ang bawat tiktak nito ay tila isang matatag na pintig ng puso. Nakita niya si Lumi sa gilid ng silid, may hawak na maliit na magnifying glass at mga pinong kasangkapan. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng konsentrasyon. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may tumpak na kasanayan. Paano mo nagawa yan? Ang tanong ni Raf. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga na hindi niya maitago. Ang bawat bagay na luma, Raf, ay may kaluluwa. Ang sagot ni Lumi nang hindi tumitingin. Kailangan lang silang intindihin at hawakan ng may pagmamahal para muling mabuhay. Hindi dahil basag. Ang isang bagay ay wala na itong silbi. Minsan, sa mga lamat nito, makikita ang tunay na ganda. Tinitigan ni Raf si Lumi. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang bayarang babae o isang magnanakaw. Nakita niya ang isang alagad ng sining, isang babaeng may malalim na pangunawa sa mga bagay na nakakalimutan na ng mundo. Isang kakaibang pintig ang naramdaman ni Raf sa kanyang dibdib. Isang emosyon na matagal na niyang ibinaon sa limot. Kinahapunan, habang naglalakad si Lumi sa harden upang tingnan ang kanyang mga itinalim na halaman, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Nagmadali siyang silungin ang isang maseselang bulaklak na malapit ng mamukadkad. Ngunit dahil sa dulas ng putik, nawalan siya ng balanse. Lumi! Ang sigaw ni Raf nakapapabas lang ng pintuan. Bago pa man tumama ang katawan ni Lumi sa basang lupa, naramdaman niya ang isang matitigas na braso na sumalo sa kanya. Ang init ng katawan ni Raf ay dumampi sa kanyang likod. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, na tila bumubuo ng isang pader sa pagitan nila at ng mundo. Nantagpo ang kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay nadlaho. Naramdaman ni Lumi ang mabilis na pagtibok ng puso ni Raf na tila nakikipagkarera sa sarili niyang pintig. Sa gitna ng lamig ng ulan, ang init ng kanilang paglalapit ay tila isang apoy na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanilang mga pusong matagal nang naguguluhan. Walang salitang binitawan, tanging ang tunog ng ulan at ang marahang paghinga ng isa't isa ang maririnig. Ngunit ang sandaling ito ng tamis ay may nakamasid na mata. Mula sa bintana ng ikalawang palapag,
Nakatingin si Celestine. Ang kanyang mga kuko ay pilit na ibinabaon sa kanyang mga palad habang nakikita ang pagbabago sa paraan ng pagtingin ni Raph kay Lumi. Hindi ito maaari. Ang bulong ni Celestine sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay puno ng pot. Kung hindi kita kayang sirain sa mata ni Raph, sisiguraduhin kong mawawala ang tanging bagay na nag-uugnay sa inyong dalawa. Kailangang mawala ang batang yan. Sa bawat umaga na ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng malalaking puno sa mansyon, matatagpuan si Lumi sa hardin. Doon, sa pagitan ng mga rosas at mga ligaw na damo, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman nahanap sa loob ng malalamig na silid ng bahay. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang simoy ng hangin ang tanging yumayakap sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Dito rin niya nakatagpo ang tanging tao na hindi tumitingin sa kanya nang may panghuhusga, si Lolo Ben. Ang matandang hardinero na ang mga mata ay nabalot na ng puting ulap ng pagkabulag ay may kakayahang makakita na higit pa sa pisikal na anyo. Ang mga halaman Lumi ay parang tao. Ang marahang wika ni Lolo Ben habang maingat na kinakapa ang mga dahon ng isang halamang bagong lipat. Kahit gaano kalakas ang bagyo, basta't malalim ang ugat, muling sisibol ang buhay. Huwag kang matakot sa dilim dahil doon nagmumula ang lakas ng isang binhi. Minsan po, Lolo, parang nakakapagod ng maging matatag. Ang bulong ni Lumi habang tinutulungan ng matanda sa pagdidilig. Parang ang ugat ko po ay dahan-dahan nang nabubulok sa hirap. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng lihim at karunungan. Isang araw, habang inaabutan ni Lumi ng tubig si Lolo Ben, hindi sinasadyang nasagi ng matanda ang suot niyang kwintas. Isang lumang hiyas na may kakaibang hugis ng bulaklak na gawa sa pilak at munting diamante. Ito ang tanging iniwan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Biglang napatigil si Lolo Ben. Ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng peklat ay dahan-dahang humawak sa pendant ng kwintas. Naramdaman ni Lumi ang pang-ininig ng mga daliri ng matanda. Ang mukha ni Lolo Ben ay tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang mga labi ay nangatal. Ang ukit na ito, ang bawat kanto ng pilak na ito. Ang pabulong na wika ni Lolo Ben na tila kinakausap ang hangin. Isang pamilya lang ang may ganitong sining sa buong bansa. Lumi, saan mo nakuha ang kwintas na ito? Sa nanay ko po, Lolo. Sabi niya, ito raw ang magpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Ang sagot ni Lumi na naguguluhan sa reaksyon ng matanda. Bago pa man makasagot si Lolo Ben, isang matalim na boses ang bumasag sa kanilang katahimikan. Si Lydia. Dumating ang kanyang ina-inahan na tila isang buhawi. Bit-bit ang isang lumang kahon ng mga gamit na itinago ni Lumi sa bodega. Lumi, ano itong mga basurang ito na itinatago mo? Ang sigaw ni Lydia. Binuksan niya ang kahon at sinimulang itapon sa lupa ang mga lumang damit at sulat ng ina ni Lumi. Nagpapasikip lang ito sa mansyon. At ang lakas ng loob mong mag-imbak ng basura sa bahay ng mga Montenegro. Nay, wag! Pakiusap! Yan na lang ang natitira sa akin! Ang pagmamakaawa ni Lumi habang mabilis na pinupulot ang mga gamit sa putikan. Kumuha si Lydia ng isang lighter at sinimulang sindihan ang isa sa mga sulat. Kailangan mong kalimutan ang nakaraan mo, Lumi. Wala kang pinagmulan kundi ako. Ako ang nagligtas sa iyo sa hirap, kaya dapat lang na sunugin ang lahat ng nagpapaalala sa iyo ng nanay mong walang kwenta. Sa gitna ng sigawan at pagmamakaawa, isang tahimik na sandali ang namagitan. Si Lumi, sa kabila ng luha at putik sa kanyang mukha, ay dahan-dahang tumayo. Kinuha niya ang isang munting buto ng rosas na ibinigay sa kanya ni Lolo Ben kanina. Sa isang madilim at liblib na sulok ng hardin, malayo sa paningin ni Lydia, maingat nang ibinaon ang buto sa lupa. Pinatag niya ang lupa gamit ang kanyang mga palad, tila isang pangako
na kahit anong sunog ang gawin ni Lydia sa kanyang mga gamit, ang binhi ng kanyang pagkatao ay mananatiling buhay sa ilalim ng lupa. Ito ang kanyang golden moment, isang lihim na pag-aalsa ng isang pusong tumatangging mamatay. Kinagabihan, habang papunta si Lumi sa kusina para kumuha ng mainit na tubig, napatigil siya nang marinig ang pabulong na usapan sa loob ng library. Sina Celestine at Lydia. Sigurado ka ba nagagana ito? Ang tanong ni Lydia, ang boses ay puno ng kaba at kasakiman. Huwag kang mag-alala. Ang sagot ni Celestine, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang mga bitamina na iniinom niya, napalitan ko na ang laman ng mga kapsul. Hindi ito makakasama sa kanya. Pero sisiguraduhin ito na ang bata sa loob niya ay dahan-dahang hihina hanggang sa kusa itong mawala. Kapag nawala ang bata, wala nang dahilan si Raf para panatilihin ang basurang yan sa mansyon. Nanigas ang buong mundo ni Lumi. Ang kanyang kamay na nakahawak sa pinto ay naging kasing lamig ng bakal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Hindi lang pala ang kanyang dangal ang gustong kunin ng mga ito, kundi ang buhay ng kanyang anak. Ano ang gagawin ni Lumi ngayon na alam na niya ang maitim na plano? At ano ang tunay na ugnayan ni Lolo Ben sa kanyang kuwintas? Ang bawat pintig ng puso ni Lumi ay tila isang babala ng kamatayan habang nakasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Ang mga salitang narinig niya mula sa loob ng silid-aklatan ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi para sa munting buhay na tumitibok sa loob ng kanyang sinapupunan. Hindi ko hahayaang saktan niyo ang anak ko! Ang pabulong na panata ni Lumi habang mabilis siyang naglalakad patungo sa kanyang silid. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit ang bawat pagdapat ng kanyang paa sa alpombra ay tila isang pagtakas mula sa isang bangumot. Agad niyang kinuha ang bote ng mga bitamina at itinapon ang mga ito sa bintana. Hinahayaan ang mga ito na lamunin ng dilim ng gabi. Kinabukasan, ang mansyon ay binalot ng isang kakaibang sigla. Isang malaking business gala ang idinadaos para sa mga katuwang ng Montenegro Shipping Lines. Napilitan si Lumi na dumalo dahil sa utos ni Doña Imelda, hindi bilang asawa, kundi bilang isang display upang ipakita na ang pamilya ay may tagapagmana. Isang kupas na bestida lamang ang suot ni Lumi na mas lalong nagdiin sa kanyang pagiging iba sa gitna ng mga nagkikislapang hiyas at mamahaling sutla ng mga bisita. Habang naglalakad siya sa gitna ng buluwagan, ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na humuhuni sa paligid. Siya ba ang asawa ni Rafaelo? Mukha siyang katulong na binihisan lang. Ang maririnig na bulong ng isang donya sa gilid. Shh! Balita ko ay galing lang yan sa hirap at ginamit ang bata para makapasok sa mansyon. Ang sagot ng isa pa, habang nagtatakip ng bibig gamit ang kanilang mga abaniko. Nararamdaman ni Lumi ang init na umaakyat sa kanyang mga pisngi. Ang bawat sulyap ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng karamihan, lumapit si Celestine na may hawak na isang baso ng pulang alak. Ang kanyang ngiti ay kasing talim ng isang labaha. "Oops, I'm so sorry, Lumi!" Ang wika ni Celestine sa isang tinig na hindi naman tunay na humihingi ng paumanhin. Sadya niyang itinapon ang alak sa bestida ni Lumi. Ang mapulang likido ay dahan-dahang kumalat sa puting tela, tila isang malaking sugat na bumubukas. Ang lahat ay napatigil sa usapan. Ang bawat mata ay nakatitig sa basa at nadumihang bestidang suot ng asawa ni Raf. Nakita ni Lumi si Raf sa malayo. Ngunit sa halip na lumapit ang asawa upang tulungan siya, ay umiwas lamang ito ng tingin. Tila hiyang-hiya sa hitsura ng babaeng dala ang kanyang apelido. Sa gitna ng kahihiyang ito, naroon ang golden moment ni Lumi. Sa halip na tumakbo o umiyak,
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang noo. Itinuwid niya ang kanyang tindig at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Isang protektadong kilos na tila nagsasabing kahit anong dumi ang ibuhos sa kanya, ang kanyang dangal bilang ina ay mananatiling malinis. Naglakad siya palayo ng may dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang alahas ni Celestine. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan at pumasok ang isang lalaking hindi kilala, suot ang isang gusot na polo at may hitsura ng isang taong galing sa lansangan. "Lumina! Lumina, mahal ko!" Ang malakas na sigaw ng lalaki na nakakuha sa atensyon ng lahat, kabilang na si Doña Imelda at Raf. "Sino ka? Paano ka nakapasok dito?" Ang galit na tanong ni Raf habang hinaharangan ang lalaki. "Ako si Marco." "Lumi, bakit mo ako kinalimutan matapos ang gabi natin sa Bohol? Hindi ba't sabi mo ay ako ang ama ng batang yan?" Ang sigaw ni Marco habang naglalabas ng mga larawan mula sa kanyang bulsa, mga larawang edited at sadyang ginawa upang magmukhang magkasama sila ni Lumi sa isang silid. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang tunog ng mga basong nabibitawan at ang pigil na hininga ng mga bisita ay tila isang malakas na pasabog. Lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng alak na nasa bestida ni Lumi. "Walang hiya ka!" Ang sigaw ni Doña Imelda sabay sampal kay Lumi. "Dinungisan mo ang pangalan ng mga Montenegro. Rafaelo, tignan mo! Tignan mo ang babaeng pinakasalan mo!" Tiningnan ni Raf ang mga larawan at pagkatapos ay tumingin kay Lumi. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtataglay ng anumang pag-aalinlangan. Tanging pot at pandidiri na lamang ang naroon. Ang lahat ng tiwalang unti-unting nabuo sa mga nagdaang araw ay tila biglang nawala. "Lahat ba ng ito ay isang malaking panlilinlang, Lumi?" tanong ni Raf. Mababa ang kanyang tinig, ngunit dama ang bigat ng kanyang galit at pagkadismaya. "Lahat ba ng pag-aalaga mo, lahat ng ipinakita mong kabutihan, ay paraan lang para maitago ang isang lihim?" "Raf, hindi yun totoo. Hindi ko kilala ang lalaking iyon." Nangiinig na sabi ni Lumi habang umiiyak, ngunit halos hindi na marinig ang kanyang boses dahil natabunan ito ng malalakas na bulungan at pananukso ng ilang bisita sa paligid. Sino ang tunay na mastermind na nagbibigay ng pera kay Lydia upang manatiling tahimik at sumang-ayon sa mga kasinungalingang ito? At paano nakakuha ang lalaking ito ng mga detalyeng tanging si Lumi at ang pamilya lang ang nakakaalam? Humarap si Raf kay Lumi. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. "Umalis ka sa harap ko." Ang huling ultimatum ni Raf. "Umalis ka sa harap ko bago ko makalimutang babae ka." "Hindi mo na ako maloloko, Lumi. Tapos na ang palabas mo." Ang bawat kataga na lumabas sa bibig ni Raf ay tila mga tipak ng yelo na dumudurog sa natitirang pag-asa ni Lumi. Nakatayo sila sa itaas ng grand staircase ng mansyon kung saan ang liwanag ng dambuhalang chandelier ay nagmumukhang malupit na saksi sa kanyang pagkapahiya. Ang tinig ni Raf ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tanging ang tuyot at matigas na pot na tila isang pader na hindi na kailanman matitibag. Habang binibitawan ni Raf ang mga salitang iyon, ang kamay ni Lumi ay mahigpit na nakahawak sa malamig na hawakan ng hagdanan. Ang kanyang katawan ay nanginghinig pa rin mula sa sampal ni Doña Imelda at ang kanyang maruming bestida ay tila isang sumpa sa gitna ng karangyaan. Sa kabila ng lahat, ang tanging iniisip niya ay ang ipaliwanag ang katotohanan, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa katarungan ng batang dinadala niya. Ngunit sa mga mata ni Raf, siya ay isa na lamang maruming alaala na kailangang burahin. Naramdaman ni Lumi ang isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa luha,
kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang katawan na tila dahan-dahang sumusuko sa bigat ng kawalang katarungan. Tumalikod si Raph at naglakad palayo. Iniiwan si Lumi na mag-isa sa tuktok ng hagdanan. Ngunit bago pa man siya makahakbang, lumitaw si Celestine mula sa anino ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, isang tagumpay na matagal na niyang pinagplanuhan. "Kitam, sabi ko sa'yo, sa kalsada rin ang bagsak mo." Ang pabulong na wika ni Celestine habang dahan-dahang lumalapit kay Lumi. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang karayom na pilit na ibinabaon sa sugat. "Ako ang kumuha kay Marco. Ako ang nagbayad sa nanay-nanayan mo. At ako rin ang sisiguradong hinding-hindi mo na makikita ang liwanag ng mansyong ito." Nanlaki ang mga mata ni Lumi sa pag-amin na ito. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Wala akong ginagawang masama sa iyo." "Dahil kinuha mo ang dapat ay sa akin." Ang asik ni Celestine. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa mapanuring ngiti tungo sa isang baliw na pot. Ang yaman ng mga Montenegro, ang pag-ibig ni Raph, lahat yan ay sa akin. At hindi ko hahayaang ang isang basurang katulad mo ang magmana ng lahat dahil lang sa isang aksidenteng bata. Isang mabilis na pangyayari ang sumunod. Sinubukan ni Lumi na umiwas. Ngunit hinawakan ni Celestine ang kanyang magkabilang balikat. Nagkaroon ng isang munting agawan, isang desperadong pakikibaka ni Lumi upang mapanatili ang kanyang balanse. Ngunit sa isang malakas at sadyang pagtulak ni Celestine, nawala ang lahat ng kontrol ni Lumi sa kanyang katawan. Ang lahat ay tila naging slow motion. Naramdaman ni Lumi ang pagkawala ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay humampas sa kanyang mukha, habang ang kanyang katawan ay nagsimulang gumulong pababa sa matitigas na baitang ng hagdanang gawa sa marmol. Ang bawat pagtama ng kanyang likod, ng kanyang ulo, at ng kanyang balakang sa matutulis na kanto ng hagdan ay tila isang serye ng mga pasabog ng sakit na lumalamon sa kanyang kamalayan. Sa huling baitang, ang katawan ni Lumi ay humandusay ng walang kibo. Ang lamig ng marmol ay dumampi sa kanyang pisingi. Ngunit hindi niya na ito maramdaman. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na pintig ng kanyang puso na dahan-dahang bumabagal. Marahang gumapang ang isang mainit na likido mula sa kanyang binti. Isang mapulang mansa na dahan-dahang kumalat sa puting sahig na tila isang huling hiyaw ng kanyang pag-asa. "Lumi!" Ang boses ni Raph ay narinig mula sa malayo, puno ng gulat at hindi maipaliwanag na takot nang makita ang asawang duguan sa paanan ng hagdanan. Dinala si Lumi sa ospital, sa gitna ng malakas na ulan at mabilis na takbo ng sasakyan. Sa loob ng emergency room, ang tanging maririnig ay ang mekanikal na tunog ng mga kagamitan. Nakatayo si Raph sa labas. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ni Lumi. Ang dugong akala niya ay kasinungalingan lamang. Ang doktor ay lumabas mula sa silid. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkabahala. "Ginagawa namin ang lahat, Mr. Montenegro. Ngunit ang pasyente ay nawalan ng maraming dugo at ang kanyang puso ay dahan-dahang sumusuko." Sa loob ng silid, ang monitor na nagpapakita ng pintig ng puso ni Lumi ay nagsimulang magbago. Ang bawat alon ng linya ay dahan-dahang naging patag, hanggang sa ang tunog na putol-putol ay naging isang mahaba at diretso na huni, isang tunog ng isang buhay na tila dahan-dahan nang bumibitaw sa mundo. Patay na ba ang pag-asa para kay Lumi at sa kanyang anak? O ito na ang simula ng kanyang muling pagkabuhay mula sa mga abo ng pagtatraydor? Wala na siyang tibok ng puso. Idineklara na namin ang oras ng kanyang pagpanaw. Ang mga salitang ito mula sa doktor ay tila isang malupit na hatol na bumasag sa huling hibla ng katinuan ni Raph. Nakatayo siya sa labas ng operasyon. Ang kanyang mga kamay na dati ay malakas at puno ng awtoridad
ay nanginginig na ngayon habang nakatingin sa puting tela na dahan-dahang itinakip sa mukha ni Lumi. Ang mahaba at nakakangilong huni ng kagamitang sumusukat sa pintig ng puso ay tila isang kanta ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malamig na pasilyo. Sa kanyang bulsa, mahigpit na nakakuyom ang kamay ni Raph sa isang maliit na sapatos ng sanggol na nakita niya sa bag ni Lumi bago ito itapon. Isang munting sapatos na gawa sa telang koton, malambot at puno ng pag-asa. Isang kabaligtaran sa tigas ng puso ni Raph at sa bangis ng katotohanang humampas sa kanya. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng ospital ay tila sumasabay sa tahimik na pagguho ng kanyang mundo. Hindi niya magawang umiyak. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha, isang uri ng pagkawasak na nanggagaling sa pagsisisi na huli na ang lahat. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang anino ang lumitaw mula sa dulo ng pasilyo. Si Lolo Ben. Ngunit hindi na ito ang nakayukong hardinero na nakilala ni Lumi. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang mga mata, bagamat may ulap ng pagkabulag, ay tila may dalang kakaibang liwanag ng determinasyon. Kasunod niya ang isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana at may bitbit na mga legal na dokumento. Hindi niyo siya kukunin. Ang baretono at makapangyarihang boses ni Lolo Ben na bumasag sa katahimikan. Ako si Attorney Benedicto de Vega, ang tanging kinatawan ng pamilya de Vega. At ang babaeng yan na hinayaan ninyong mamatay sa loob ng inyong mansyon ay ang tanging tagapagmana ng lahat ng aming yaman. Sa pamamagitan ng isang mabilis at lihim na operasyon, inilipat si Lumi sa isang pribadong pasilidad na pagmamay-ari ng mga de Vega. Ang balitang kumalat sa publiko at sa pamilya Montenegro ay isa lamang. Patay na si Lumina Santillan. Pagkaraan ng 3 mahabang linggo ng kadiliman, dahan-dahang iminulat ni Lumi ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng silid ay tila isang bagong pahina ng kanyang buhay. Naramdaman niya ang isang mahina, ngunit matatag na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Ang bata, ang kanyang munting anghel ay himalang nakaligtas sa malupit na pagkahulog. Gising ka na, aking apo, ang marahang tinig ni Lolo Ben habang hinahawakan ang kamay ni Lumi. Wala na si Lumi na biktima. Wala na ang Lumi na inalipusta. Mula sa araw na ito, ikaw na ang magpapatuloy sa pangalang de Vega. Tumayo si Lumi mula sa kanyang pagkakahiga. Lumapit siya sa harap ng malaking salamin sa loob ng silid. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang maputlang mukha, ang mga peklat na dahan-dahang naghihilom, at ang matinding apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa mesa. Sa bawat paggupit ni Lumi sa kanyang mahabang buhok, tila pinuputol din niya ang bawat tanikala ng utang na loob at kahihiyan na iginapos sa kanya ni Lydia at Raph. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay simbolo ng kanyang lumang pagkatao na kanyang ibinabaon sa limot. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na seremonya ng muling pagsilang. Ang kanyang buhok ay naging maikli at matalim, na tila isang korona ng isang reynang handa ng lumaban. Lolo, ang wika ni Lumi. Ang boses ay wala ng bakas ng takot, kasing lamig na ng asero. Gusto kong makita ang mga dokumento ng De Vega Corporation. Gusto kong malaman ang bawat sentimong pag-aari ng mga Montenegro. Handa ka na ba, Lumina? Ang tanong ng matanda. Handa na akong bawiin ang lahat, Lolo? Ang sagot ni Lumi habang isinusuot ang kanyang lumang pilak na kuwintas na ngayon ay nagniningning na tila isang sandata. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng mundong kinatatayuan nila. Ngunit sa labas ng kanyang silid, binuksan ni Lolo Ben ang telebisyon. Ang balita ay tungkol sa isang marangyang pagdiriwang. Isang anunsyo na tila isang huling sampal sa mukha ni Lumi. Ang kasal ni Rafaelo Montenegro at Celestine ay itinakda na sa susunod na buwan
bilang bahagi ng pagsasanib ng kanilang mga kumpanya. Napatigil si Lumi. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi pa man natutuyo ang dugo sa kanyang mga sugat. Ang lalaking pumatay sa kanyang pag-asa ay nakahanap na ng bagong katuwang. Paano haharapin ni Lumi ang katotohanang ang kanyang kamatayan ay naging daan lamang para sa kaligayahan ng kanyang mga kaaway? At ano ang nakasulat sa testamento ng tunay na ama ni Lumi na magpapabagsak sa buong imperyo ng mga Montenegro? Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng ballroom ng Manila Hotel ay tila pagyanig ng isang mundong matagal nang nanahimik. Ang hangin ay amoy, mamahaling alak at bulaklak. Ngunit para kay Lumina de Vega, ang bawat hininga ay lasang tagumpay at paniningil. Ang kamatayan ay hindi ang wakas, kundi ang simula ng isang mas matinding pagbabalik. Ang pabulong na wika ni Lumi sa kanyang sarili ay naging selyo ng kanyang pagbabago habang nakatayo siya sa harap ng dambuhalang pinto ng bulwagan. Wala na ang Lumi na nakasuot ng kupas na damit at amoy kusina. Ang babaeng nakatayo ngayon ay suot ang isang itim na silk gown na kasing kinang ng gabi. Ang kanyang maikling buhok ay lalong nagpatingkad sa kanyang matatalas na mata at ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng muling nabuong kwintas ng pamilya de Vega. Sa loob ng bulwagan, ang mga Montenegro at ang mga katuwang nila ay nagdiriwang. Nakatayo si Raf sa gitna, hawak ang isang baso ng champagne, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Malalim ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Isang patunay ng mga gabing hindi siya dinalaw ng tulog simula nang ibalita ang pagpanaw ni Lumi. Sa tabi niya, si Celestine ay nakakapit sa kanyang braso, suot ang isang mapanuyang ngiti habang ipinagmamalaki ang kanilang nalalapit na kasal. Ladies and gentlemen, ang anunsyo ng MC na bumasag sa katuwaan ng lahat. Nais naming ipakilala ang bagong chairperson ng De Vega Group of Companies, ang kaisa-isang tagapagmana ng yumaong Don de Vega. Bumukas ang malalaking pinto. Ang lahat ay napatigil. Ang marahang pagtama ng mga kristal na baso at ang tawanan ay biglang napalitan ng isang nakakabinghing katahimikan. Naglakad si Lumi papasok. Ang bawat sulyap sa kanya ay tila isang kidlat na tumatama sa mga naroon. Nang makita ni Raf ang babaeng naglalakad, ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig ng labis hanggang sa ang champagne sa kanyang baso ay dahan-dahang umapaw at tumulo sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Lumi? Ang pabulong na wika ni Raf. Ang boses ay puno ng takot at hindi maipaliwanag na pag-asa. Akala niya ay isang multo ang kanyang nakikita. Isang bunga ng kanyang nagkasalang imahinasyon. Hindi siya tiningnan ni Lumi. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng may awtoridad na tila ang buong silid ay kanyang pag-aari. Dito naganap ang kanyang golden moment. Nang madaanan niya si Lydia, ang kanyang inainahan na ngayon ay nakikisawsaw sa party at nagpapanggap na mayaman. Nang hihingi si Lydia ng pansin sa mga bisita, ngunit nang makaharap niya si Lumi, tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata. Isang malamig at walang emosyong tingin na tila tumitingin sa isang estrangero. Nilampasan siya ni Lumi nang walang kahit isang salita. Hinahayaan si Lydia na mauwing tulala at pahiya sa harap ng maraming tao. Tumayo si Lumi sa entablado at kinuha ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Marami ang nag-akalang ang pangalang De Vega ay tuluyan ng naglaho. Ngunit narito ako upang bawiin ang lahat ng nararapat sa aking pamilya. At simula ngayong gabi, ang De Vega Group ay ang may-ari na ng 50% ng shares ng Montenegro Shipping Lines. Ang bulungan ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Ang imperyong pinaghirapan ni Raf ay dahan-dahan ng kinakain ng babaeng kanyang itinaboy. Lumapit si Raf sa paanan ng entablado. Pilit na hinahanap ang boses ni Lumi na dati ay puno ng tamis, ngunit ngayon ay kasing talim na ng espada. Lumi, buhay ka!
Paano? Anong ibig sabihin nito? Tumingin si Lumi sa kanya at sa unang pagkakataon, binigyan niya ito ng isang mapait na ngiti. Ang asawa mong si Lumi ay matagal nang patay, Mr. Montenegro. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng sisiguradong mararamdaman mo ang bawat sakit na ibinigay mo sa amin ng anak ko. Bakit parang may alam si Raf tungkol sa pagkakaligtas kay Lumi? At ano ang lihim na dokumentong hawak ni Attorney Benedicto na magpapatunay na hindi lang basta tagapagmana si Lumi, kundi ang tanging susi sa pag-iwas ng mga Montenegro sa kabuuang pagbagsak? Humarap si Lumi sa lahat at itinaas ang isang dokumentong may selyo ng korte. Ito ang resulta ng aking DNA test na isinagawa sa ilalim ng pangangasiwa ng gobyerno. Hindi lamang ako isang De Vega sa pangalan. Ako ang dugong direktang nag-uugnay sa yaman na matagal ninyong pinag-interesan. At para sa mga nag-akala na kaya nilang pekein ang katotohanan, lumingon siya kay Celestine na ngayon ay nanginghinig sa galit at takot. Ang paniningil ay nagsisimula na. Lumuhod ka, Raf. Hindi dahil sa utos ko, kundi dahil sa bigat ng iyong konsensya. Ang tinig ni Lumi ay kasing lamig ng hanging umiihip sa paligid ng matayog na gusali ng De Vega Tower. Nakatayo siya sa likod ng malaking salamin ng kanyang opisina, nakatanaw sa labas kung saan ang tirit na sikat ng araw ay tila walang awang humahagupit sa kalsada. Doon, sa tapat ng gate, ay isang lalaking hindi na nakikilala ng marami, si Rafaelo Montenegro. Wala na ang kanyang mamahaling Amerikana. Wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Nakaluhod siya sa mainit na semento. Ang kanyang mga palad ay nakasayad sa lupa, habang ang pawis at luha ay naghahalo sa kanyang mukha. Sa loob ng silid, dahan-dahang inilapag ni Lumi ang isang baso ng tubig na hindi man lamang niya binawasan. Naalala niya ang mga gabing nakaluhod siya sa malamig na sahig ng mansyon Montenegro. Nagmamakaawang pakinggan, nagmamakaawang paniwalaan. Ngayon, ang gulong ng tadhana ay bumalik sa kanyang pinagsimulan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang biktima ay naging hukom. Ang bawat segundo ng pagluhod ni Raf ay tila isang bayad sa bawat patak ng dugo ni Lumi sa paanan ng hagdanan. Nararamdaman ni Lumi ang isang pait sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala na ang lalaking minahal niya ay isa lamang palang anino ng kanyang sariling mga pangarap. Ang kanyang puso ay tila isang tuyot na lupa na kahit anong dilig ng pagsisisi ay hindi na muling sisibol ang dating pag-ibig. Samantala, sa isang madilim na eskinita hindi kalayuan sa marangyang bahagya ng Makati, matatagpuan si Lydia. Ang kanyang ina-inahan na dati ay puno ng yabang at kasakiman, ay ngayon ay nakasuot na ng basahan. Ang kanyang mga alahas na nakamit mula sa pagbebenta sa dangal ni Lumi ay matagal nang naisangla at naubo sa sugal. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada, nang hihingi ng limos sa bawat sasakyang dumadaan. Nang dumaan ang sasakyan ni Lumi, tumigil ito sa harap ni Lydia. Bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ni Lumi na kasing ningning ng diamante. Ito ang kanyang golden moment. Hindi siya bumaba para saktan ng matanda, kundi para ipakita ang pagkakaiba ng kanilang mga kaluluwa. Kumuha si Lumi ng isang pirasong tinapay mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Lydia. "Nay, heto ang tinapay," ang marahang wika ni Lumi. "Hindi dahil mahal kita, kundi dahil tao rin akong marunong makaramdam ng gutom ng iba. Ang pera ay madaling maubos, pero ang pagkatao, kapag nawala, ay hindi na kailanman mabubuo." Nanginhinig ang mga kamay ni Lydia habang tinatanggap ang tinapay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan at inggit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang humingi ng libo-libo. Ngunit ang lamig ng tingin ni Lumi ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na silid sa presento, si Celestine ay nagwawala. Ang bawat ebidensya ng kanyang pagmamanipula sa DNA results at ang pagbabayad niya sa mga tauhan para saktan si Lumi
ay dahan-dahang lumalabas sa publiko. Ang kanyang mga magulang ay tinalikuran na siya upang iligtas ang sariling pangalan. Ang bawat tili ni Celestine sa loob ng selda ay tila isang desperadong hiyaw ng isang reynang nawalan ng kanyang korona. Hindi pa tapos ito, ang sigaw ni Celestine sa hangin. Ang kanyang mga kuko ay ibinabaon sa malamig na pader ng kulungan. Kung hindi mapupunta sa akin si Raph, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyong lahat. Ang huling plano ni Celestine ay isang desperadong hakbang bago ang huli. Sa gitna ng kanyang pagkatalo, nakahanap siya ng paraan upang makatakas sa pansamantalang kustodiya ng mga pulis gamit ang huling pera na itinago niya. Isang gabi, habang si Lumi ay naghahanda na para umuwi mula sa isang charity event, nakatanggap siya ng isang litrato sa kanyang telepono, isang bodega na pinalilibutan ng mga kagamitang madaling mag-apoy at sa gitna nito ay isang pamilyar na duyan, ang duyan ng kanyang anak. Ang huling laro, Lumina de Vega. Ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Biglang bumilis ang pintig ng puso ni Lumi. Ang kanyang mundo ay muling nayanig. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang makapal na usok na dahan-dahang pumapailan lang sa madilim na langit ng Maynila. Isang sunog ang sumiklab sa bodega kung saan naroon ang tanging hiyas ng kanyang buhay. Makakarating ba si Lumi sa tamang oras? At sino ang maglalakas loob na pumasok sa loob ng nagminingas na gusali upang itama ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan? Ang bawat dila ng apoy ay tila isang nagngangalit na halimaw na lumalamon sa madilim na langit ng pantalan. Ang init na ibinubuga ng bodega ay sapat na upang matunaw ang kahit anong bakal, ngunit para kay Lumi, ang init na iyon ay wala kumpara sa lamig ng takot na bumabalot sa kanyang puso. Ang anak ko! Ang anak ko ay nasa loob! Ang hiyaw ni Lumi. Ang kanyang tinig ay halos mapatid sa desperasyon habang sinusubukan niyang kumawala sa mga bumbero at gwardiyang pumipigil sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang mabilis na dumaan sa harap ng lahat. Si Rafaelo. Hindi siya nag-atubili. Walang proteksyon, walang takot. Tanging ang layunin na iligtas ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa babaeng minamahal niya. Sa isang mabilis na paggalaw, binalot ni Raph ang kanyang katawan ng isang basang jacket at tuloy-tuloy na pumasok sa naglalagablab na impyerno. Sa loob ng bodega, ang hangin ay puno ng itim na usok na humahapdi sa mga mata at sumasakal sa mga baga. Ang bawat hakbang ni Raph ay tila isang pakikipagsapalaran sa kamatayan, habang ang mga troso mula sa kisame ay dahan-dahang bumibigay at bumabagsak sa kanyang paligid, na lumilikha ng nakakangilong tunog ng pagguho ng estruktura. Doon, sa dulo ng nagbabagang pasilyo, nakita niya si Celestine. Ang babaeng dati ay pinangarap niyang makasama ay ngayon ay mukha ng isang baliw na nilalang. Nakatayo siya malapit sa duyan. Ang kanyang mga mata ay nagbiningning sa refleksyon ng apoy. "Raph, narito ka para sa akin, di ba?" Ang tili ni Celestine. Ang kanyang boses ay humahalo sa ingay ng nagniningas na kahoy. "Tignan mo, Raph. Kapag nawala ang batang ito, magiging masaya na tayo uli. Walang hahadlang sa atin." "Celestine, tama na. Baliw ka na!" Ang sigaw ni Raph habang pilit na lumalapit sa duyan. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang makakita ng pagkakataon, mabilis niyang binuhat ang sanggol na himalang hindi pa nasasaktan, ngunit dahan-dahan nang nanghihina dahil sa usok. "Hindi! Hindi mo siya kukunin!" Ang hiyaw ni Celestine sabay lundag kay Raph. Ngunit sa sandaling iyon, ang pundasyon ng gusali ay tuluyan ng sumuko. Isang dambuhalang troso mula sa itaas ang biglang bumigay. Sa halip na umiwas para sa sariling kaligtasan, ginamit ni Raph ang kanyang sariling katawan upang maging kalasag para sa bata. Ramdam ni Raph ang matinding bigat at ang init ng nagbabagang kahoy nang tumama ito ng malakas sa kanyang likuran,
na nagbaon sa kanya sa ilalim ng mga guho. Sa labas, nakita ni Lumi ang paglabas ng isang gwardiya na bitbit ang sanggol, ligtas at humihinga. Isang malakas na iyak ng bata ang bumasag sa katahimikan ng gabi, isang tunog na tila musika ng buhay para kay Lumi. Ngunit ang kanyang kagalakan ay agad na palitan ng panibagong sindak nang mapagtantong hindi kasunod nito ang lalaking nagligtas sa kanyang anak. Doon naganap ang golden moment, ang huling sulyap ni Raph mula sa suwang ng mga nagbabagang guho bago siya tuluyang lamunin ng makapal na usok. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng sakit at paghihirap, ay may dalang isang kakaibang katahimikan. Isang tingin na tila humihingi ng huling patawad, isang tingin na nagsasabing, "Mahal ko kayo, higit pa sa buhay ko." "Raph, hindi!" Ang hiyaw ni Lumi na umalingaw-ngaw sa buong pantalan. Kasabay ng kanyang sigaw ay ang isang dambuhalang pangsabog mula sa loob ng bodega. Ang lakas ng hangin at ang init ng apoy ay tumalsik sa lahat ng direksyon na tila isang huling hiyaw ng isang nagangalit na bulkan. Ang buong estruktura ay tuluyan ng gumuho. Inililibing ang lahat ng sakit, lahat ng galit, at ang lalaki nagtangkang itama ang lahat sa pamamagitan ng kanyang huling hininga. Nakahandusay si Lumi sa kalsada. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nagminingas na guho, habang ang ulan ay dahan-dahang nagsisimulang pumatak, tila sinusubukang patayin ang apoy na hindi na kailanman matitira ang dati nitong anyo. Makakaligtas pa ba si Raph sa gitna ng matinding pagsabog at guho? O ito na ang magiging huling sakripisyo upang tuluyang mahugasan ang kanyang mga kasalanan? Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng pribadong silid ng ospital ay tila isang mahinang palakpak ng pag-asa sa gitna ng malalim na katahimikan. Ang amoy ng gamot at malinis na linen ay bumabalot sa paligid, ngunit ang tanging pansin ni Lumi ay nakatuon sa lalaking nakahiga sa kama, na halos balot ng benda ang katawan. Isang linggo na ang nakalipas, simula noong gabing nilamon ng apoy ang bodega. Isang linggo na ring hindi umaalis si Lumi sa tabi ni Raph. Ang bawat sugat at piklat sa balat ni Raph ay isang mapait na paalala ng kanyang huling sakripisyo. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng luha, narito si Lumi. Binabantayan ang lalaking nagbigay ng kanyang buhay para sa kanilang anak. Dahan-dahang iminulat ni Raph ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo. Ngunit ang unang bagay na kanyang nakita ay ang mukha ni Lumi na dahan-dahang naliligo sa liwanag ng umaga. Sinubunan niyang magsalita. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang boses ay tila isang gasgas na bulong. "Lumi," ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi. "Huwag ka munang magsalita, Raph. Narito ako. Ligtas tayo. Ligtas ang anak natin." Ang malambot na sagot ni Lumi habang hinahawakan ang kamay ni Raph. Dito naganap ang kanilang golden moment. Dahan-dahang hinaplos ni Lumi ang mga daliri ni Raph. Binabagtas ang bawat guhit ng kanyang palad na tila naghahanap ng mga bakas ng lalaking minahal niya noon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pait ay tila dahan-dahang tinangay ng hangin, iniiwan ang isang uri ng kapayapaan na tanging ang tunay na pagpapatawad ang makakapagbigay. Pumasok si silid si Doña Imelda. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang matigas na anyo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lumi ang isang matandang babaeng pagod na sa pakikipaglaban sa tadhana. Lumapit siya kay Lumi at sa gulat ng lahat ay marahang humawak sa kanyang balikat. "Lumina!" Ang boses ng matanda ay nanginginig. "Patawarin mo ako. Nabulag ako ng yaman at ng pangalan ng pamilya. Nakalimutan kong ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng taong tulad mo. Ikaw ang tunay na nagligtas sa pamilyang ito." Tumango si Lumi, isang senyales ng pagtanggap sa kapatawaran para sa ikatatahimik ng lahat. Alam niyang ang paghihigante ay hindi kailanman magbubunga ng tunay na kaligayahan. Samantala, nabalitaan nila ang kalagayan ni Celestine. Ang babaeng binalot ng sariling poot ay ngayon ay nasa loob na ng isang pasilidad
para sa may sakit sa isip, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Raph sa loob ng kanyang madilim na mundo. Pagkalipas ng ilang buwan, ang hangin sa Bohol ay muling humahalimuyak sa amoy ng dagat at sampagita. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng lason, wala ng panlilinlang. Nakatayo si Lumi sa dalampasigan, suot ang isang payak, ngunit napakagandang puting bestida na gawa sa pinutelang pinya. Sa kanyang tabi ay si Raph, na bagaman may mga peklat pa sa kanyang braso mula sa sunog, ay may pinakamalinaw at pinakamasayang mga mata na nakita ni Lumi. Hawak ni Raph ang kanilang anak, isang malusog at bungisnis na bata na tila walang kamalay-malay sa mga bagyong pinagdaanan ng kanyang mga magulang. Naglakad sila sa buhanginan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog na nagbibigay ng kulay gintong kislap sa dagat. Ang kasal na ito ay hindi bunga ng isang kontrata, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa sa anumang ginto. Hinding-hindi na muling magdidilim ang iyong mundo, aking Lumina. Ang bulong ni Raph sa kanyang asawa habang isinusuot ang isang bagong singsing sa kanyang daliri. Tumingala si Lumi sa langit. Nararamdaman ang init ng takip silim sa kanyang mukha. Ang bawat sakit, ang bawat pagtanggi, at ang bawat patak ng dugo ay naging bahagi ng isang magandang drawing ng tadhana. Ngayon, sa harap ng malawak na karagatan, alam niyang ang kanyang tunay na tahanan ay hindi ang Mansyon Montenegro o ang De Vega Tower, kundi ang bisig ng pamilyang kanyang pinaglaban. Sa ilalim ng unang bituin na sumibol sa langit, nagyakap ang tatlo. Isang pamilyang nabuo mula sa pagkabasag, isang pag-ibig na nagmula sa pagpapatawad, at isang bagong simula na hinding-hindi na muling matitibag ng kahit anong bagyo. Ang bawat pintig ng orasan sa loob ng Mansyon de Vega ay hindi natunog ng isang bilangguan, kundi isang himig ng katahimikan at kapanatagan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumasayaw sa mga makikintab na sahig, na tila nagbibigay ng basbas sa bawat sulok ng tahanang dati ay binalot ng mga lihim at pait. Sa gitna ng malawak na hardin, kung saan dati ay nagtatanim lamang siya ng mga binhi sa dilim, nakatayo ngayon ang isang modernong gusali, ang Lumina Foundation. Ito ang naging bunga ng bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Lumi. Isang kanlungan para sa mga kababaihang tulad niya noon ay minaliit, inapi at itinaboy ng lipunan. Sa bawat babaeng nakangiti habang natututo ng bagong kasanayan sa loob ng foundation, nakikita ni Lumi ang kanyang sariling pagbangon. Lumi, handa na ang lahat para sa ating anibersaryo. Ang marahang wika ni Raph habang lumalapit sa kanya. Hawak ni Raph ang kanilang anak na si Gabriel, na ngayon ay masiglang pumapalakpak habang nakikita ang mga makukulay na bulaklak. Tumingin si Lumi kay Raph. Wala na ang bakas ng put sa kanilang mga mata. Ang mga peklat sa katawan ni Raph ay nananatiling saksi sa kanyang pagbabago. Ngunit ang mas mahalaga ay ang paghilom ng kanyang kaluluwa. Nagawa na ba ni Lumi ang magpatawad? Oo. Ngunit ang pagpapatawad na ito ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang nakaraan. Pinatawad niya si Raph dahil nakita niya ang tunay na pagsisisi sa bawat kilos nito. Pinatawad niya si Doña Imelda dahil nauunawaan niyang ang matanda ay biktima rin ng sarili nitong takot. At kay Lydia, bagaman malayo na ito sa kanyang buhay, pinatawad niya ito upang tuluyan ng maputol ang tanikalan ng pait na gumagapos sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga nagkasala, kundi para sa kanyang sariling kalayaan. Nahanap na ba nila ang tunay na kapayapaan? Sa bawat hapon na magkakasama silang tatlo na pinapanood ang paglubog ng araw, ramdam ni Lumi ang sagot. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo sa mundo, kundi ang pagkakaroon ng matatag na pundasyon sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Si Lolo Ben, na ngayon ay nagsisilbing gabay at lolo sa munting si Gabriel,
ay madalas pa ring magpaalala na ang pinakamahalagang hiyas ay ang pamilyang nabuo mula sa katotohanan. Anong aral ang maiiwan para sa mga nakikinig? Habang nakasandal si Lumi sa balikat ni Raf, isang huling kaisipan ang dumaan sa kanyang diwa. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa ginto, sa pangalan ng pamilya o sa yaman ng kanyang napangasawa. Ang tunay na ningning ng isang hiyas ay nanggagaling sa loob, sa kanyang kakayahang magmahal ng tapat, magtiis ng may dignidad, at bumangon mula sa alabok ng mas matatag kaysa dati. Ang bawat dapit hapon ay tanda lamang na may bagong umagang darating, Raf. Ang pabulong na wika ni Lumi habang hinahalikan ang noo ng kanilang anak. At sa bawat umagang iyon, Lumi, hinding-hindi ko nabibitiwan ang iyong kamay. Ang tugon ni Raf habang mas hihigpitan ang yakap sa kanyang mag-ina. Sa huling sulyap ni Lumi sa langit, nakita niya ang isang bituin na dahan-dahang sumisibol sa kabila ng liwanag ng buwan. Isang paalala na kahit gaano kalalim ang sugat ng kahapon, ang tadhana ay palaging may paraan upang paghilumin ang lahat, basta't may pag-ibig, pag-asa, at higit sa lahat, ang pananampalataya sa sariling lakas. Ang bawat dapit hapon ay patunay lamang na ang puso, kahit gaano pa mabasag, ay laging makakahanap ng daan pabalik sa tunay nitong tahanan. Sa inyong lahat na sumabay sa bawat tibok ng puso at bawat hikbi ni Lumina hanggang sa huling sandaling ito, mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa, maraming salamat. Hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. May mga gabing tila nararamdaman ko ang lamig ng ulan na dumampi sa balat ni Lumi. At ang hapdi ng bawat salitang binitiwan ni Raf na tila ba ako mismo ang nasasaktan. Ang bahaging pinakamahirap isulat ay ang kanyang pag-iisa sa gitna ng kawalang katiyakan. Dahil alam kong marami sa atin ang nakaranas na ring mawalan ng lahat maliban sa sariling pananampalataya. Ang kasaysayang ito ay hango sa mga anino ng katotohanang aking nasaksihan. Sa mga matatag na babaeng, tila mga kawayan na yumuyuko sa bagyo, ngunit hindi kailanman nababali. Nais kong ipaalala sa inyo na ang bawat isa sa atin ay may taglay na ningning na hindi kayang patayin ng anumang dilim. Ang pagpapatawad ay hindi isang kahinaan. Ito ang pinakamataas na anyo ng katapangan na magpapalaya sa ating kaluluwa. Dulad ng isang munting buto na itinanim sa madilim na lupa, naway ang kwento ni Lumi ay mag-iwan ng isang binhi ng pag-asa sa inyong mga puso. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong magtanong sa inyo. Sa gitna ng matinding sakit at pagtatraidor, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso para sa pagpapatawad o mas pipiliin mo bang mabuhay sa anino ng nakaraan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa ating comment section. Ang inyong mga kwento at suporta ang nagbibigay buhay sa aming sining. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong hahaplos sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.